Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Cancer, paunang mensahe ninyo ay Four of Wands. Napakaganda because there is a union dito of two people. No? Parang there is union of two people in marriage, no? Parang merong kasalan siguro dito magaganap. Posible din na meron ditong engagement, no? Yung ganon. This is also about travel, no? So siguro ang iba sa inyo is going to travel home. Maybe galing kayo sa malayong parte ng Pilipinas, or maybe you're coming from abroad, no? Coming home to visit family, or siguro may reunion ng pamilya, may reunion ng magkakaklase, magkakaibigan, something like that. Kaya maaaring yun ang mga dahilan, no, ng inyong pagbisita or inyong pag-uwi. So good luck. This is also a time of abundance and prosperity. Now, maaring meron kayong accomplishment dito na related sa sa prosperity and abundance na ito, no? So good luck to that. We have Knight of Swords, no? Things are going to speed up, no, sa ngayon for you, Cancer. So siguro dati may mga blockages, may mga delays, pero ngayon magiging maayos na ang lahat, no? Mawawala na yung tension na nararamdaman ninyo, mawawala na yung parang kaba ninyo, no? Tawag dito, yung bang kaguluhan sa isip ninyo na ano na ba mangyayari, 'di ba? Kailan na ba, no? Maaring may mga ganun kayo. Pero ngayon, delays will be lifted, blockages will be lifted, and things are going to progress ng muli, no? So good luck. We have the world energy. Travel is very imminent for most of you dito, Cancer. Maybe international travel ito, no? Maaring you are traveling abroad, no? For different reasons. Maaring yan ay dahil sa trabaho, business related, maaring yan ay related sa pamilya, pagbibisita sa pamilya, or maybe pag-aaral, or maybe pasyal, no? So, depende sa inyong sitwasyon. That could also be migration, something like that. So, definitely, meron ditong travel, no? International or domestic, no? Very imminent yung pagbabiyahe ng iba sa inyo dito. Meron din kayo mga accomplishments sa ngayon, ano? Meron kayo siguro mga accomplishment na achievements, accomplishments ngayon na makakamit na kung ano man ang inyong pinagkakabalahan for the long term. Maybe now is the time that you're going to successfully finish them at talagang this is a massive success, no? Kaya entitled din kayo na mag-celebrate niyan. And as you end something dito, no, na task or trabaho or whatever, you are also soon embarking on a new beginning. Meron ditong kayong sisimulang bago. At ang maganda dito, you're feeling excited, no, sa sisimulan ninyo kung ano man ito. Kasi nanggagaling kayo sa tagumpay. So yung momentum nandiyan dyan, pataas ng pataas. At sa pagsisimula ninyo ng bagong phase sa buhay ninyo, you are going to be more excited, you are going to be more motivated dito. Marami kayong baon na lessons learned ninyo in the past, wisdom sa ngayon, kaya parang sisiw sa inyo, no? Sisiw na lang sa inyo kung ano man ang pagdadaanan ninyo sa bagong endeavor ninyo, because you are seasoned na, kumbaga, in terms of life experiences. So good luck. Eight of Cups, yan, this is also a new beginning energy. Kasi yung Eight of Cups, you are heading towards a new direction dito, no? Maaring yung shift na ito mangyayari dahil alam ninyo na kung nasaan man kayo ngayon, parang hindi na to ang lugar para sa'yo, no? You can feel na hindi na kayo komportable, hindi na kayo dyan masaya, hindi na kayo nakokontento. You're seeking for a bigger mission, kumbaga. You're seeking for a different avenue dito. You know na mas marami pa kayong magagawa, mas marami, you know your potential, 'di ba? You know your capabilities. Kaya kung nasaan man kayo sa ngayon, pakiramdam ninyo parang hindi pa ito, no? Hindi pa ito ang
lugar para sa iyo, no? Yung destination ninyo, kumbaga, hindi pa ito. Kaya, you are seeking for a different avenue sa ngayon na mapupuntahan ninyo, no? Posible din na ang pupuntahan ninyo dito is, siguro meron na kayong idea kung saan kayo papunta. At saka, na dito kayo magiging masaya. Na dito kayo magiging fulfilled. Yung ganon. So, good luck. So, we have 5 of Wands. Ayan. So, siguro kung saan kayo papunta, maaaring merong kumukontra, no? Maaaring hindi kayo inaagrihan ng kapamilya ninyo, no? Or kung sino man mahal ninyo sa buhay, kaibigan. Siguro kung saan kayo, kung anong pinipili ninyong lugar ninyo, or kung anong pinipili ninyong gagawin ninyo, endeavor, kumbaga, no? Maaring yung mga mahal ninyo sa buhay siguro hindi nag-a-agree sa inyo. Maaring hindi kayo sinusuportahan. Kaya parang may ganong ganap dito, no, na kailangan pa ninyong depensahan ang sarili ninyo, yung kailangan pa ninyong patunayan, no, parang you need to prove something pa, no, sa mga taong nasa paligid niyo. So, parang ganon ang sitwasyon ng iba. The Magician energy, you're definitely going to take action. Kung ano yung gusto ninyong puntahan ngayon, kung ano ang path na gusto ninyong tahakin sa ngayon, there is no procrastination anymore. Kahit isang pagdududa sa sarili ninyo, walang-wala kayo niyan. You are really focused, determined ngayon to get on your feet and take action at talagang itutuloy-tuloy ninyo kung ano man ang plano ninyo dito, no? Now is the time that you are really going to take action. So, good luck sa inyo, 'di ba, Cancer? 3 of Wands, ang swerte ninyo, no? Swerte ninyo. This is good luck and good fortune on your side at this time. Kaya kung ano man ang gagawin ninyo sa ngayon, rest assured na it will be successful, no? May tsansa na magiging successful yan dahil ang swerte ay nasa inyong horizon. This may be a new adventure para sa iyo, kaya siguro hindi kayo sinusuportahan ng iba ninyong kapamilya or mahal niyo sa buhay. Dahil siguro may kaba sila para sa iyo, 'di ba? Because this is a new territory siguro na tatahakin ninyo. But desidido na kayo dito na panindigan kung ano man ang gusto ninyo. You're really going for it, no? So, good luck to that. Travel, no? This is also travel energy. Kaya most likely talaga, ang karamihan sa inyong Cancer is going to travel somewhere. So, good luck po. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe ni Scorpio. Pauna, mensahe po ninyo ay justice energy. You are getting what you deserve, Scorpio. Kung ano para sa'yo, what is meant for you, definitely you are receiving that sa ngayon. Justice will be served then sa inyo. If you are seeking for justice, justice will be served sa inyo. So, napakaswerte din ninyo sa ngayon. Speaking of balance then, equilibrium will be back in your life, no? May babalik po na ngayon ang order sa buhay ninyo. May babalik nyo na yung sistema na dating sinusunod ninyo sa buhay ninyo. So, this is really good. Kasi magiging maayos ng muli ang lahat, no? We have 10 of Swords. I love this energy, no? Kasi there's going to be a closure na sa kung ano man ang bit-bit ninyong bigat sa inyong kalooban. Maaring nanggagaling kayo dito sa sitwasyon na nasaktan kayo, na-betray kayo. This is the energy of stabbed in the back, no? Yung siguro dati na traidor kayo, na naloko kayo, na cheat kayo, no? Maaring na-betray kayo ng kung sino man sa buhay ninyo. You've never expect that to happen. Kaya parang talagang bumagsak kayo. Yung yung sama ng loob dito is talagang to your core. As in, tagus buto. 'Di ba? Tagus puso ang sakit na naramdaman ninyo dito kasi you've never expected that to happen, no? Or hindi ninyo inaasahan yan na gagawin yan ng kung sino man, no, sa buhay ninyo. So, ngayon, after a while, nabitbit ninyo ang sama ng loob dyan, sama na mga emotional baggages, resentments, anger, whatever, 'di ba? Nabigat sa kalooban.
ngayon you're going to realize na it's about time na to let them go. It's about time na naisipin nyo naman yung sarili ninyo, yung happiness ninyo, yung peace ninyo, yung serenity ninyo, no? So that's why you're going to put an end to that. No? Kung ano man ito, whatever this Ten of Swords represents for you, ano man ang nagpahirap ng inyong damdamin in the past, you are going to leave that behind you now when you are ready to move on with your life. You're ready to heal, no? And you are ready to move on with your life. Start fresh, no? On a clean slate, no? You're heading towards your happiness, your peace, your harmony within yourself, no? Kaya, very promising, no? Very promising, very enthusiastic and optimistic ang energy na ito. Eight of Wands. Ayan. So, really beautiful energy din. There are good news. There are wonderful news coming your way. At may excite kayo dito. Mabibisi kayo dito. Kaya, kailangang handa rin kayo dito physically, mentally, emotionally. You know, you need to be fit and ready para sa pagdating ng good news na to, yung ng wonderful opportunities na to. You must be ready to take on these opportunities kasi 'di ba? Kung ano man ang dumadating sa atin ng mga opportunity, ibig sabihin yan that is meant for us. Hindi lalapit sa atin ang anumang opportunity if it's not meant for us. Okay? Kaya sigurado para sa iyo yan, and maybe hindi lang isa kundi dalawa or more than that pa, no? Kaya baka maligaga kayo, mabisi kayo, kaya you need to be physically, mentally, emotionally fit and ready para sa mga opportunities na to, no? This is exciting kasi there are also travel plans siguro na matutuloy na din kayo sa ngayon or maaaring travel opportunity ang parating sa inyo dito. So this is really good. What else for Scorpio? Two of Cups. Ayan, new partnership. Siguro, ito related ito sa kaibigan or related ito sa a person ninyo, no? Sa loved one ninyo. Maring mga ganong klaseng tao yung nanloko sa inyo, yung nagpasama ng inyong kalooban. And maybe, you know, some of you dito siguro, nilagyan nyo na ng tuldok talaga, no? Ang relationship ninyo with that person na nakadulot ng sakit ng kalooban sa inyo. Kaya ngayon, handa na kayong mag-welcome ng bagong partner, ng bagong person sa buhay ninyo. At ang maganda dito, yung bagong partnership na to is going to be successful, you know, kasi parang click na click agad kayo. Mararamdaman ninyo na sa unang pagkilalahan pa lang ninyo ng taong ito, mararamdaman ninyong in sync kayo. You're on the same wavelength, 'di ba? Yung alam mo yun, yung magaan agad yung loob ninyo sa taong ito. So if this message resonates with you, you know, no, you'll know na yung taong makikilala ninyo, you're going to have that connection right away, no? Yung may instant connection agad kayo, energetic connection, no? Na mararamdaman kayo. So that is really awesome. We have Tower energy. May changes, no? May changes. This is a new beginning energy din. Ten of Swords is also a new beginning energy. So definitely, merong mga pagbabago. Mabilis ang pagbabago, no? Mga pagbabagong hindi ninyo inaasahan, mga pagbabagong basta na lang susulpot, no? May mga ganong ganap dito ngayon ang iba sa inyo, kaya kailangang handa talaga kayo sa kahit ano man ang mangyari, no? At yung energy nito, hindi ninyo ito inaasahan. So it might be overwhelming for you at first, pero ang maganda dito kasi magulat man kayo, medyo mawiwindang ang iba sa inyo dito, lalong-lalo na doon sa mga Scorpio na hindi kayo sanay ng merong mga pagbabago, no, na nangyayari sa buhay. Pero at the end of the day, you know, kapag nandun na kayo, kung saan man kayo dadalhin ng event na to, magpapasalamat kayo, no, na nangyari kung ano man ang nangyari. Because you will be brought, no, by this event doon sa kung saan kayo magiging aligned na kayo with your destiny. Kaya magsisimula na kayo makaramdam ng happiness, ng fulfillment, ng satisfaction, yung ganun ba. Kaya magiging masaya kayo. Five of Swords. Ayan. So dito,
there could be conflict, no? There could be conflict. Maaring yung conflict na to is related dito sa Ten of Swords, no? Maaring conflict ito with that person. Kung sino man ang nakapagdulot ng sama ng loob sa inyo, maaring ito yon, no? Si Five of Swords energy. What else? We have the Creator. There is a no. Ayan. So, maybe, kung before the reading, before kayo nakinig, or before kayo nanood ng reading na to, maaaring meron kayong question sa isip ninyo, no? And maybe this is the answer. This is the sign siguro na hinihingi ninyo, confirmation, no? And the answer is no. Posible din na meron kayong pagsasabihan ng no. Maaari din na kayo yung makaka-receive ng kasagutan na no. So, depende sa inyong sitwasyon. Okay? Good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all, Pisces. Pauna mensahe po ninyo ay Tower Energy. This is a new beginning energy. Now, there is an ending and beginning dito sa Tower Energy. This is a sudden change din na mangyayari. At ang mga pagbabagong ito sa buhay ninyo, merong mga chapter ng buhay ninyo dito, depende sa inyong sitwasyon, na magi-end na, no? Magi-end, tatapusin na yan ng universe because dadalhin kayo ng event na to sa kung saan kayo dapat mapunta, no? This is divine timing, okay? Panahon na to, now is the time that this situation has to end na because divine timing has come at hindi na to ang lugar para sa'yo. Hindi na to ang para sa'yo, kaya dadalhin ka ng universe kung saan you will be in aligned with your destiny, no? Magugulat lang kayo dito, no? Dahil sudden change nga ito, hindi ninyo ito plinano, hindi ninyo ito mapaghahandaan, no? Kaya this is the universe intervening in your circumstances at this time. Kaya may gulat factor ito, no? Mabilisan ang pangyayari, maaring mapanganga ka at maaring sabihin mo na, oh my God, what is happening? Hindi ba? But at the end of the day, you know, you will be in alignment with your destiny and with your purpose. Kaya marirealize din yun then at the end of the day na kapag nandoon at kayo doon sa lugar or sa sitwasyon na dapat ninyong mapuntahan, sasabihin nyo na lang na sana pala noon pa to nangyari, diba? Kasi magiging masaya kayo doon. So, we have 5 of Cups. Ayan. So, ngayon, maaaring siguro dahil sa gulat factor na hatid ng Tower Energy na to, hatid ng pagbabagong ito, maaaring masad kayo, magulat kayo, maaaring may mga panghihinayang kayo dito na sana pala noon ko pa to ginawa. Sana pala ako na lang ang gumawa ng mga pagbabagong ito. Siguro hindi kayo ganon kawindang, no? Yun ang maaaring maging epekto nito sa inyo. But of course, this is not going to resonate with everyone, no? So just take as it resonates. Queen of Wands. Ayan. So dito naman sa Queen of Wands, maaaring meron susuporta din sa inyo dito. Maybe someone matured na, no? Emotionally matured or siguro matured by age. Maaring merong tutulong at susuporta sa inyo. Sa kung ano man ang pagdadaanan ninyo ditong paghihirap, no? Discomfort kasi nga may gulat factor ito. So, you have someone, no? Beside you na susuporta, aagapay sa inyo, magbibigay sa inyo ng enlightenment, something like that. Or magli-lead sa inyo to where you need to be, yung ganun ba, no? Yung tutulong sa inyo na, alam mo yun, nandiyan siya para gabayan ka or makaagapay sa inyo, yung ganun. Hermit energy, yan. So maybe you're dealing with a Virgo, no? Because this is Virgo energy. Or maybe you have a Virgo placement in your chart. You're being advised here to put yourself in solitude, no? Kasi maybe sa dami ng mga pagbabago nangyayari, kaganapan sa buhay ninyo, maaring may windang factor talaga dito na mangyayari sa inyo. So for you to be able to connect with your soul, to connect with your higher self, you may need to step back a little from what is this kaguluhan at magmuni-muni kayo. Magnilay-nilay kayo so that you can get back to your core,
You can get back to your focus. Magkaroon kayo dito ng kalinawan sa inyong pag-iisip, kalinawan sa inyong pagdidesisyon, something like that, no? What else? We have 7 of Pentacles. There's so much potential out there, no? So much potential out there for some of you, Pisces. Ang dami-daming opportunities and possibilities knocking on your door. At sa pag-take advantage ninyo, sa pag-embrace ninyo ng mga potential na yan out there, no? Merong naghihintay sa inyong tagumpay, no? Maaaring yung mga potential na yan, yung mga possibilities na yan, opportunities na kumakatok na sa buhay ninyo, maybe yun ang magagamit ninyo towards realization of your goals, no? Maaaring yun ang magiging kapital ninyo or yun ang magiging paraan ninyo para kayo ay magtagumpay. Knight of Swords, everything is going to speed up. Matatapos na din yung mga highs and lows ninyo, yung tensionadong sitwasyon siguro, siguro magkakaroon talaga kayo dito ng kalinawan din sa inyong isipan. Makakapag-diskarte kayo ng mas maayos sa ngayon. Maybe you will have that clarity of mind then, at mas maiintindihan ninyo ang mga bagay-bagay, kaya parang bababa na din ang tensyon, mawawala na yung kaba, yung ganun ba, at magkakaroon na kayo ng clarity. We have 5 of Wands, ayan. So, maaring merong kompetisyon na nangyayari dito, maaring sa trabaho ito, no? Maaring trabaho related ang competition na to. Maybe you are up for promotion at maaaring meron ding ibang taong interesado din sa promotion mo. Kaya maaaring meron ditong mga tension na nangyayari between you and another person or sa mga colleagues ninyo. Maaaring gano'n ang ganap. So you may need to defend yourself, you may need to defend your position, or protektahan, kung ano man ang dapat ninyong protektahan related sa inyong trabaho. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.